What's up mga kabilang? Sa video ito, ginawa muna natin ang razor ng ating alaga dahil hindi natin matuloy ang ating mga project. Wala kasi tayong materyales, kinulang tayo, at alam naman nating may kamahalan. So ito yung ating cordless na razor. Naiwan siya sa labas kaya naging grounded. Ayan, umiilaw. Inabot kasi ng bagyo, umulan, tapos naging grounded na tong battery. Kaya kalasin natin. Tatanggalin na natin yung battery. Yun ang ating target dito is tanggalin yung battery at irekta na yung razor. Ayun, ang battery, napalabas mo. Sa power bank. Double A. Tama, power bank yung ating Naman, gagamitin. natulog na. Double A, ang ilaw. Ito lang siya, para lang siyang double A, rechargeable din. At kung makita nyo, sunog na yan dahil sa pagkakabasa. At umiilaw yung charging indicator. Kalasin ko lang. Dumi oh. Kapag ganito, wag mong itatapon kapag nasisira. Huwag kang bibili agad ng bago kasi may paraan naman. Kaya mo pang gawin yan. Lagi mong tandaan na ang isang bagay kapag nasira, pwede yang gawin. Lagi mong susubukan na gawin muna. Huwag ka mag-iisip na palitan siya ng bago, itapon siya, bumili ka ng bago. Subukan mong gawin muna. At dito naisipan ko na irekta na lang kaysa naman bumili ako ng bago na aabot to ng 700. So, irerekta ko na lang siya. Lalagyan ko siya ng cord na isasaksak sa power bank. Ganito lang naman to kasimple. Dynamo na makarekta sa battery. Tatanggalin natin to. Tapos, kakabit natin yung charging port ng cellphone para siya na yung magsisilbing ano. Galing pala ng ganito. Pag pinipress mo, yan pala yung tumataas yung blade. Yan, ganyan lang. Baklasin lang natin. Tanggalin natin itong mga tong hinang dito dahil irerekta na natin yan. Ito nyo, umiilaw pa rin. Siyempre, lagi tayo may ganito. Yung ating lid, ating mga pang cover. Tapos, meron tayong panghinang. Bumili tayo ng personal nating panghinang. Yan yung paste. Ito yung stand niya. Na-order ko to sa Lazada. Maganda to. Mura lang to. At may temperature control. Ayan. Pwede mong lakasan ng init at hinaan. Maganda to guys. Kaya katanggalin na natin. Ingat lang kapag gumagamit ng panghinang mainit at nakakapasok. Ito yung battery. Tatago natin yung battery kasi maggamit na natin yan sa mga laruan ng ating anak. Ayan, gumagana yung battery oh. Ang lakas ng ikot niya. Ito nyo naman. Hindi sira yung battery. Kaya maganda hindi nasunog yung battery. Yan, gumagabi na. Nabot na ako ng gabi dito sa labas. Ito yung charger niya. Puputulin natin. Subukan din muna natin yan. Yan, sinaksak natin yung dynamo. Nirekta natin sa plug to 20. Pero wag natin
gagayahin. Huwag niyong gagayahin to kasi delikado. Baka makuryente lang kayo. Bale, ang gagawin natin, tatanggalin natin tong saksakan at ilulusot natin tong wire sa kabila. Kasi medyo makalawang na rin to. So, hindi na advisable na. Ito na yung gamitin ko, isasaksak dyan. Sinubukan ko din naman siya. Ayaw umikot. Ibig sabihin, kinalawang siya nung nabasa. Kaya mas mainam na irerekta ko na lang. Ganun yung mangyayari dyan. So, puputulin na natin. Medyo mahirap siyang tanggalin. Pero kaya naman. Kailangan mo lang pwersahin. Ganun lang. Pag nasuot natin, pag okay na yan, ibubuhol din natin yan para hindi mahatak. Yan guys, isaksak ko lang. Subukan ko lang uli. Pero, siyempre, wag niyong tularan. Sinubukan ko lang dito sa aking saksakan. Kung iikot. Iikot naman. Okay siya. Siyempre, wag niyong hawakan yan nakasaksak. Up. Tumitigil siya guys. Ibig sabihin, wag na nating erekta. Baka magka-problema, baka sumabog. Putulin na lang natin to. At dito natin ikakabit sa charging cable ng cellphone. Yan. Bukan muna natin. Yun no. Yun no, may ikot. Putulin na natin at ipagkabit na natin. Yun. Bilis ng ikot dun. Guys, hindi lang akong magamit ng electric tape. Ganito na lang yung ginagamit ko. Lagay mo lang yan, tapos sunugin mo eh. Okay na. Lalagyan natin ng protection para hindi mabali. Para kahit magpilipilipit yan, hindi siyang basta mapuputol lang wire. Binalutan ko na mismo yung cable. Susuotan ko yan hanggang baba. Yan o. Papatibayin natin. Kasi medyo manipis tong charger na to. Nagamit lang kasi siya sa rechargeable na ilaw. Hindi nga pala ito pa cellphone. Pang rechargeable na ilaw lang to. Sinuutan ko na siya ng wire. Dire-diretso. Yan buong wire.
Siyempre yung pinagdugsungan, kailangan balot na balot yan. Hindi kasi sila pwedeng maglapat. Lagi natin tandaan, hindi sila pwedeng maglapat. Kaya, kailangan proteksyonan mo. Siyempre, hindi electric tape. Mas madali yung ganito. Sunog-sunog lang. Okay. Tinandaan ko yung pinagdugsungan ko. Color blue yung nilagay ko. Para madali kong makita kung saan yung pinagdugsungan ng wire. Nalobat tayo guys, pero ito na yung naging resulta. Ayan, may wire na siya. Direkta na natin. Binalutan natin yan para mas maging matibay at hindi basta tumigas yung wire at mabali. Ngayon subukan natin na isasaksak natin dito sa power bank. So ayan na. At malakas naman tong razor pag nakarekta sa power bank. Bale, ang balak natin, gagawan din natin ng switch. Sa ngayon ay ganito muna para magupitan natin ang ating alaga. Kawawa naman, buhol-buhol na yung buhok niya. Medyo mahirap lang gamitin pag walang switch kasi kailangan mo pang bunutin dito. Mas mahirap naman siyang gamitin kung dire-diretso yung andar niya. Baka naman mag-init masyado. Kaya binubunot ko at sinasaksak uli. So slightly lang yung pagkakabaon. Hindi masyadong mabaon yung sa power bank. Kaya balak natin lagyan ng switch dito. Bibili tayo ng switch na applicable dito. Tatry natin. Pero pwede naman na dito ako mismo maglagay sa wire. Dito sa malapit sa may razor. Sa may puwet ng razor. May mga switch naman na pwedeng ilagay dyan para hindi na natin binubunot. So, pwede nyo rin itong subukan sa anumang wireless na gamit. At thank you sa panonood, and don't forget to subscribe. Bye-bye!